Ako si Amihan, isang simpleng dalaga mula sa isang tahimik na bayan sa Batangas. Bata pa lang ako, pangarap ko na magkaroon ng sariling pamilya at bahay. Hindi yung tipong ipaandar lang sa mga kalaro, kundi seryosong buhay na may katuwang sa bawat araw. Hindi ako yung tipo ng babae na madaling maakit. Sa katunayan, mas gusto kong magtrabaho at magsikap para sa sarili ko kaysa magpaka, hugot o drama. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho sa isang maliit na kainan sa bayan namin, napansin ko si Rafael. Sikat siya sa amin dahil sa kanyang simpleng ugali at pagiging masipag. Hindi siya yung klase ng lalaki na laging nagbabandera ng sarili, kundi tahimik at determinado. Ang ganda ng ngiti niya, parang araw sa tag-ulan, biglang sumilay sa buhay ko. Nang makita ko siya, hindi ko maiwasang humanga. Simple lang siya, nakasuot ng puting polo at maong, may suot na tsinelas na medyo luma na, pero bagay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may halong tapang at hiwaga, na parang may kwentong gustong ikwento pero hindi pa handang ilahad. Sa kabila ng kanyang simpleng anyo, may kakaibang aura siya na umakit sa akin ng sobra. Habang tumatagal, napansin ko na lagi siyang nandyan sa paligid, palaging may ngiti sa labi, at palaging may mga maliliit na biro na nagpapagaan ng araw ko. Isang araw, umabot kami sa puntong magkamustahan sa kainan, at doon nagsimula ang aming kakaibang kwento. Hindi ko inaasahan na sa isang simpleng pagkikita, mararamdaman kong may pag-asa pa pala sa mga pangarap ko. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may lihim siyang itinatago, isang misteryong unti-unti kong matutuklasan habang lumalalim ang aming samahan. Sa bawat ngiti at tawa, may mga tanong na gustong masagot, bakit tila may tinatago siya? At paano kung ang mga sagot ay magbubukas ng pinto sa isang hindi inaasahang kwento? Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mga mata, naramdaman ko ang kakaibang tibok ng puso ko. Hindi lang ito basta pagkahumaling, kundi isang simula ng isang bagong yugto sa buhay ko. Pero handa ba akong harapin ang mga lihim na dala niya? Sa susunod na kwento, matutuklasan natin ang mga lihim ni Rafael, kung gaano siya kaiba sa una kong pagkakakilala, at ang mga pagsubok na haharapin namin bilang magkasintahan sa isang mundo na puno ng hindi inaasahang pangyayari. Sino ba si Rafael? At ano ang tunay niyang kwento? Abangan! Pagkapasok ko sa bahay ni Rafael sa bayan ng Lipa, agad akong nakaramdam ng kakaibang lamig sa hangin, hindi dahil malamig ang panahon kundi dahil sa kanyang mga mata na tila may tinatago. Suot niya ang simpleng puting t-shirt na medyo kumapit sa kanyang katawan na nagpapakita ng matipuno niyang pangangatawan at maong na bahagyang gusot, parang katulad ng kanyang buhay, hindi perpekto pero matatag. Napansin ko rin ang kanyang mga simpleng accessories, isang pilak na bracelet na may ukit na tila sentimental, at isang simpleng kwintas na palaging nakatago sa ilalim ng kanyang t-shirt. Hindi ko mawari kung anong kahulugan ng mga iyon, pero may sense na may malalim na kwento. Habang nakaupo kami sa maliit niyang sala, sinubukan kong magbiro para mabawasan ang bigat ng hangin. Raf, ang dami mong tinatago parang sekretong recipe ng lola ko. Natawa ako, pero napansin ko ang kanyang bahagyang pag-iling ng ulo. Sabi nila, hindi lahat ng sikreto ay para ibahagi agad, sagot niya, may halong seryoso at bahagyang pang-aasar. Napangiti ako dahil kahit natahimik siya, may mga sandaling nagpapakita ng kanyang tunay na kulay, isang misteryong gusto kong tuklasin. Pero habang tumatagal, napansin ko na may mga sandaling lumalayo siya, parang may iniisip na hindi niya kayang ibahagi. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabing ilog ng bayan, sinubukan kong hawakan ang kanyang kamay, pero bigla niya itong inurungan. Pasensya na, Amihan. Hindi pa ako handa, mahina niyang sabi, halos bulong. Napangiti ako, pero may kirot sa dibdib ko. Raf, hindi mo kailangang magmadali. Handa akong maghintay, basta totoo ka, sagot ko, hinihikayat siya. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman ko ang unti-unting paglayo niya, isang malambing na paalam na hindi ko pa maintindihan. Sa likod ng kanyang mga mata, may mga lihim na sinasabi ang kanyang katahimikan. At sa bawat pag-ikot ng mundo namin, unti-unting nabubuo ang isang kwento na higit pa sa simpleng pagmamahalan. Ngunit sa dilim ng gabi, may isang anino na palihim na sumusunod sa kanya, isang aninong maaaring magbago ng lahat. Sino kaya siya? At ano ang tinatago ng puso ni Rafael? Sabay nating tuklasin sa susunod na kabanata. Isang umaga sa bayan ng Lipa, nagising ako na nakaayos ng maayos ang buhok ko,
nakasuot ng puting blusa na bahagyang nakalantad ang balikat at maong shorts na nagpapakita ng aking mahabang mga binti. Sa paa ko ay simpleng sinelas na gawa sa banig, comfortable pero may charm. May maliit akong hikaw na perlas na sumasabay sa kilay ng araw na pumasok sa bintana. Habang nag-aalmusal kami ni Rafael sa maliit niyang kusina, napansin ko ang kakaibang tensyon sa kanya. Suot niya ang kanyang paboritong polo na kulay asul at sinelas na may bahagyang sira sa gilid, parang siya rin, may mga bahaging kulang pero buong puso ang pagkatao. Amihan, may gusto akong sabihin, simula niya, habang hawak ang tasa ng kape. Napatingin ako sa kanya, ang mga mata niya ay maihalong kaba at determinasyon. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay pero hindi pa ako sigurado kung paano mo ito tatanggapin, dagdag niya. Gumising ang aking kuryosidad, at sa gulat ko, dinala niya ako sa likod ng bahay, isang maliit na kwarto na tila lihim na itinatago. Puno ito ng mga kahon, mga lumang gamit, at mga litrato na pawang mga alaala ng isang buhay na hindi niya madalas ibahagi. Sa gitna, may isang lumang kahon na may nakasulat na ang mga lihim ni Rafael. Dito nagsimula lahat, sabi niya habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay mga sulat, litrato ng mga tao sa kanyang nakaraan, at isang maliit na kahon na may mga singsing at alahas. Habang tinitingnan ko ang mga bagay, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga pinagdadaanan. Hindi siya perpekto at hindi rin siya palaging masaya. Pero sa kabila ng lahat, nandito siya, handang buksan ang kanyang puso sa akin. Amihan, hindi ako perpekto. May mga bagay akong tinatago dahil takot akong masaktan ka, o baka mawala ka, sabi niya, habang dahan-dahang hawak ang aking kamay. Napaluha ako, hindi dahil sa lungkot kundi sa lalim ng kanyang katapatan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong may pag-asa pa ang aming pagmamahalan. Pero sa likod ng mga lihim na iyon, may isa pang lihim na mas malalim, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Habang hawak ko ang isa sa mga singsing, napansin ko ang isang maliit na papel na nakalagay sa ilalim ng kahon, isang pahiwatig na hindi pa tapos ang kwento ni Rafael. Ano kaya ang susunod niyang itatago? At hanggang kailan ko kaya matitiis ang mga lihim na ito? Abangan ang susunod na kabanata. Isang hapon sa bayan ng Lipa, habang naglalakad kami ni Rafael sa tabi ng lumang parke sa harap ng simbahan, napansin ko ang kakaibang kulay ng araw, tila unti-unting nagdidilim, parang may pinipilit itago ang langit. Suot ko ang aking best friend's dress, isang light blue na sleeveless na may mga bulaklak na disenyo, na nagpapakita ng kurba ng aking katawan ng hindi sobra. Sa paa ko, ang paborito kong flat sandals na may maliit na kwintas, simple pero eleganteng kombinasyon. Si Rafael naman ay nakaputing polo na medyo masikip sa dibdib, na nagpapakita ng kanyang malalakas na braso, at maong na medyo faded na, perpekto para sa isang lalaki na laging nasa labas. May suot siyang relo na medyo luma na, pero halatang mahalaga sa kanya. Habang naglalakad kami, biglang napatingin siya sa akin, may halong lungkot at kaba sa mga mata. Amihan, may mga bagay na hindi mo pa nalalaman tungkol sa pamilya ko, sabi niya habang humihinga ng malalim. Tulad ng ano, tanong ko, habang pinipilit itago ang kaba sa dibdib. Minsan, may mga tao sa buhay ko na ayaw kong malaman ng iba, lalo na ng pamilya, sagot niya. May mga lihim na matagal ko nang tinatago, at natatakot akong baka sirain nito ang lahat. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, bigla kaming nilapitan ng isang matandang babae na maisuot na tradisyonal na barot saya, may mahahabang pilak na hikaw at pulseras. Siya ay si Aling Maring, ang albularyo ng bayan, kilala sa kanyang mga kwento at mga hinala sa mga nangyayari sa paligid. Rafael, amihan, bati niya, may mga bulong-bulungan dito sa bayan na may mga hindi magandang nangyayari sa pamilya ni Rafael. Hindi ko alam kung totoo, pero dapat kayong mag-ingat. Napatingin kami kay Rafael, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang bigat ng mga salitang hindi niya kayang sabihin. Aling Maring, salamat sa paalala, mahinang tugon niya. Habang naglalakad kami pauwi, hindi maitago ng aking puso ang takot at pag-aalala. Ano ba talaga ang mga lihim na iyon? Bakit tila may madilim na anino na sumusunod sa aming pagmamahalan? At paano kung ang mga lihim na iyon ang maging dahilan upang masira ang pangarap naming magkaroon ng isang payapang pamilya? Habang unti-unting lumulubog ang araw, naramdaman kong nagsisimula na ang isang laban na hindi ko inaasahan. Isang laban na magpapatibay o magwawasak sa aming dalawa. Abangan ang susunod na kabanata. Isang gabi sa lungsod ng Lipa,
habang nakaupo kami ni Rafael sa maliit niyang kwarto, napansin ko ang kakaibang liwanag mula sa kanyang lumang cellphone na palaging nakabukas sa isang lihim na chat. Naka-black dress ako na may manipis na strap, bahagyang bumabalot sa aking katawan, na may simpleng kwintas at pulseras na gawa sa perlas, hindi sobra, pero sapat para mapansin ang bawat galaw ko. Sa paa ko, ang aking paboritong black flats, comfortable pero elegante. Raf, bakit lagi kang nagtatago ng phone mo pag may tumatawag? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang kanyang mga mata na tila nag-aalinlangan. Teka lang, amihan. Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ito, sagot niya, bahagyang nag-aalangan. Pero gusto kong malaman, Raf. Hindi ako gusto maging bahagi lang ng isang palabas kung saan hindi ako tunay na kasama, sabi ko, may halong lungkot at determinasyon. Tumahimik siya, at sa wakas, inalok niya akong makita ang mga mensahe. Nagulat ako nang makita na may palitan siya ng mga salita sa isang pangalan na, Maya, isang babaeng hindi ko kilala. Hindi sila basta-basta nag-uusap, may ilalim at emosyon sa kanilang mga mensahe. Si Maya ang kapatid ko, paliwanag niya nang maramdaman ang aking pag-aalala. Nasa ibang bansa siya ngayon, pero lagi kaming nag-uusap dahil siya lang ang tunay na nakakaunawa sa akin. Napaisip ako. Bakit hindi niya ito sinabi agad? At bakit tila may lungkot sa mga salita niya tuwing binabanggit si Maya? Raf, gusto kong maging bukas tayo sa isa't isa. Kung may mga bagay kang tinatago, mas lalo lang tayong lalayo, sabi ko, hinihikayat siya. Ngunit habang tumatagal, naramdaman ko ang distansya sa pagitan namin, parang may pader na unti-unting tumataas. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa takot niya o sa isang lihim na mas malalim pa. Sa dilim ng gabi, habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko, may mga bagay na kailangang harapin kahit na masakit. At baka si Maya, o ang mga lihim na ito, ang susi sa tunay na kaligayahan o sa pagkawasak ng aming mundo. At sa isang hindi inaasahang sandali, may mensahe na dumating sa phone ni Rafael, isang babala na magpapabago ng lahat. Ano kaya ang nilalaman ng mensahe? At paano ito makakaapekto sa amin? Abangan sa susunod. Isang gabi sa bayan ng Lipa, habang naglalakad kami ni Rafael sa kahabaan ng baybayin ng Taal Lake, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa aking balat. Nakapula akong damit na may malalambot na tela, bahagyang sumasayad sa aking mga balikat at may maikling palda na nagpapakita ng aking mga hita, hindi sobra, ngunit sapat upang magdulot ng kakaibang kilig. Sa paa ko ay simple ngunit eleganteng sandals na may maliit na palamuti. Si Rafael naman ay nakaputing polo at itim na pantalon na parang handang-handa sa isang espesyal na gabi. Ngunit sa kabila ng kanyang kasuotan, halatang may bumabagabag sa kanyang mga mata. Habang naglalakad kami, bigla niyang hinawakan ang aking kamay, mahina ngunit matatag. Amihan, may dapat akong sabihin na matagal ko nang tinatago, bulong niya, na halos di marinig. Napatingin ako sa kanya, ang puso ko ay parang tumitigil sa pag-ikot ng mundo. Ano yan, Raf? Alam mo na pwede mong sabihin sa akin ang lahat, sagot ko, pilit na pinipigil ang kaba. May isang tao sa buhay ko na hindi mo pa nakikilala. Hindi siya babalik sa atin, pero ang presensya niya ay patuloy na gumagambala sa buhay natin, paliwanag niya, habang nakatingin sa lawa. Hindi ko maintindihan agad, kaya tinanong ko, sino siya? Bakit hindi mo pa ako sinasabi tungkol sa kanya? Tumango siya, si Maya, ang kapatid kong palaging nasa isip ko. May mga pangyayari noon na hindi ko kayang ipaliwanag, pero alam kong kailangang malaman mo. Bigla akong naalala ang mga lihim na nakita ko sa lumang kahon sa bahay niya. Napagtanto ko na ang lahat ng iyon ay may kinalaman kay Maya. Ngunit bago pa man kami makapag-usap ng maayos, may isang grupo ng mga tao ang lumapit sa amin, mga kaibigan ni Rafael mula sa bayan, na may dalang mga tanong at mga babala. Rafael, hindi mo pwedeng itago ang mga bagay na ito magpakailanman, sigaw ng isa sa kanila. Alam namin ang lahat, at hindi kami papayag na masira ang buhay mo at ni Amihan. Napatingin si Rafael sa akin, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang bigat ng mga salitang hindi niya kayang sabihin. Habang ang gabi ay unti-unting nagiging madilim, naramdaman kong nagsisimula na ang isang laban na hindi namin inaasahan, isang laban na maghahatid sa amin sa bingit ng pag-ibig at trahedya. Ano nga ba ang mga lihim ni Maya? At paano ito makakaapekto sa aming relasyon? Abangan ang susunod na kabanata.
Isang umaga sa San Pablo City, nagising ako sa tunog ng mga ibong nagkakantahan sa labas ng bintana. Naka-light yellow na blouse ako na bahagyang naglalarawan ng aking mga balikat, at isang simpleng palda na abot ni, na may maliit na bulaklak na disenyo, isang kombinasyon ng pagiging simple at ganda. Sa paa ko ay beige na flats na may maliit na bow, komportable para sa paglalakad sa mga kalsada ng aming bayan. Si Rafael ay nasa kusina, naka-gray na polo at maong shorts, abala sa paghahanda ng agahan. Napansin ko ang kanyang mga kamay, malakas at maingat sa bawat galaw, tila ba sinasabi ng mga ito ang kwento ng kanyang kabataan at mga pagsubok. Habang kumakain kami, napansin ko ang bigat sa kanyang mga mata. Amihan, gusto kong maging tapat sa'yo, sabi niya habang tumitingin sa akin. May mga bagay pa akong kailangang ayusin sa sarili ko bago tayo tuluyang magsama. Napailing ako, pero nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang kamay. Raf, nandito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan hanggat hindi tayo nagkakaintindihan. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, may tumunog na tawag sa kanyang cellphone. Nang tingnan niya ito, napansin ko ang pangalan sa screen, Maya. Napatingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata ay maihalong pagkalito at lungkot. Hindi ko alam kung paano haharapin ito, bulong niya. Si Maya ay may mga suliranin na hindi ko kayang solusyonan ng mag-isa. Habang nag-uusap kami, naisip ko na ang relasyon namin ay parang isang gulong na umiikot. May mga pagkakataong smooth ang daan, pero may mga pagkakataong puno ng lubak at balakid. Sa gitna ng aming mga problema, napagtanto ko na ang tunay na pagsubok ay hindi ang mga lihim na tinatago, kundi ang pagtanggap at pagharap sa mga ito ng magkasama. Ngunit habang iniisip ko ito, may isang lihim na unti-unting lumalapit, isang pahiwatig mula kay Maya na maaaring magbago ng lahat. Ano kaya ang mensahe ni Maya? At paano ito magpapabago sa aming buhay? Abangan ang susunod na kabanata. Isang gabi sa bayan ng San Pablo, habang nakaupo ako sa balkonahe ng aming munting bahay, sinusuot ko ang aking paboritong navy blue na sleeveless dress na bahagyang kumakapit sa aking mga balikat at may mahabang palda na dahan-dahang sumasayad sa aking mga hita. Sa mga daliri ko, nakasuot ako ng manipis na gintong singsing na minana ko pa sa aking lola, isang paalala ng mga aral at pagmamahal na iniwan niya. Biglang tumunog ang telepono ko. Sa screen, lumabas ang pangalan ni Maya. Napatingin ako sa gabi, nagdadalawang isip, ngunit pinindot ko ang tawag. Amihan, ang malambing ngunit seryosong boses ni Maya. Kailangan nating mag-usap tungkol sa mga nangyayari kay Rafael. Kumalma ako at inalok ang sarili na makinig. Ano ang kailangan mong sabihin, Maya? May mga bagay na hindi alam ni Rafael tungkol sa kanyang nakaraan, sabi niya. Mga bagay na maaaring sirain ang buhay niya kung hindi niya malalaman ang buong katotohanan. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi pa nasasabi, mga lihim na nakatago sa dilim ng nakaraan. Ano ang ibig mong sabihin? Paano mo ito malalaman? May mga tao dito sa bayan na hindi papayag na magpatuloy ang inyong relasyon, paliwanag ni Maya. May mga puwersa na gustong sirain ang kanyang pamilya. Napaisip ako. Bakit tila ang lahat ng ito ay napapalibutan ng hiwaga at panganib? At paano kung ang mga lihim na ito ang susi sa kalayaan ni Rafael at sa aming kinabukasan? Amihan, hindi madali ang magiging daan natin pagtatapos niya sa tawag. Pero kailangan nating magkaisa kung gusto nating magtagumpay. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa mga bituin sa langit, naghahanap ng sagot. Ang aming kwento ay tila isang pelikula na puno ng twists at drama, pero ako, handa akong harapin ito ng buong tapang. Ngunit sa likod ng mga bituin, may isang anino na palihim na nagmamasid. Isang anino na naghihintay ng tamang pagkakataon upang ilantad ang katotohanan. Ano kaya ang susunod na hakbang namin ni Rafael? At sino nga ba ang nasa likod ng mga puwersang ito? Abangan ang susunod na kabanata. Isang gabi sa bayan ng San Pablo, habang nakaupo kami ni Rafael sa ilalim ng mga parol na kumikislap sa plaza, suot ko ang aking pulang off-shoulder dress na bahagyang bumabalot sa aking mga balikat at leeg, na may maikling palda na nagpapakita ng aking mahabang mga binti. Sa paa ko ay simpleng black sandals na may maliit na takong, na nagbibigay ng konting taas at kumpiyansa sa bawat hakbang. Si Rafael naman ay nakaputing barong na medyo manipis ang tela, na nagpapakita ng kanyang matipuno at maamong katawan, at itim na slacks na perpekto sa kanyang anyo.
Ngunit sa kabila ng kanyang elegante na suot, halatang may bumabalot na problema ang kanyang mga mata. Habang nag-uusap kami, biglang dumating si Mang Lito, ang matandang kapitbahay na kilala sa kanyang tsismis at mga kwento tungkol sa mga nangyayari sa bayan. Rafael, amihan, may mga balita ako na dapat ninyong malaman, sambit ni Mang Lito habang may dalang lumang sobre. Ito ay isang lihim mula sa nakaraan ni Rafael na matagal nang itinago. Inabot niya sa amin ang sobre. Nang buksan namin ito, may mga lumang litrato at sulat na nagpapakita ng isang babaeng hindi ko kilala, isang babae na tila may malaking papel sa buhay ni Rafael. Napatingin si Rafael sa mga dokumento, at sa kanyang mga mata ay maihalong pagkabigla at lungkot. Hindi ko inasahan na lalabas ang mga ito ngayon, mahina niyang sabi. Naramdaman ko ang bigat ng mga sandaling iyon. Ang aming relasyon ay parang isang bangka sa gitna ng bagyo. Hindi namin alam kung kailan kami babagsak o makakatagpo ng kaligtasan. Amihan, kailangan nating harapin ito ng magkasama, sabi niya, hawak ang aking kamay ng mahigpit. Ngunit bago pa man namin mapag-usapan ng maayos ang mga nilalaman ng sobre, may isang anino ang lumitaw mula sa dilim, isang anino na magdadala ng mas malalalim na tanong at dalawang pusong kailangan magdesisyon. Ano nga ba ang sikreto sa likod ng mga litrato? At paano ito makakaapekto sa aming kinabukasan? Abangan ang huling kabanata. Isang gabing malamig sa San Pablo, habang nakaupo kami ni Rafael sa tabi ng bintana, nakasabit ang malambot kong puting blouse na bahagyang nagpapakita ng balikat, at isang mahabang palda na dahan-dahang sumasayad sa sahig. Isang bihis na simple ngunit may halong lambing. Sa aking mga daliri, nakasabit ang manipis na gintong pulseras na minana pa mula sa aking ina, na nagbibigay ng lakas sa bawat paghinga. Si Rafael ay nakaitim na polo na bahagyang nakabukas ang unang buttons na nagpapakita ng kanyang malapad na dibdib at matipuno niyang katawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at lungkot, ngunit may halong tapang na handang harapin ang lahat. Habang pinagmamasdan ko siya, unti-unting bumukas ang kanyang puso. Amihan, panahon na para malaman mo ang buong katotohanan, ani niya, habang hawak ang aking kamay na may kaba. Ipinaliwanag niya ang mga lihim na matagal niyang itinatago, mga sugat mula sa nakaraan, mga pangakong nasira, at mga taong nagtangkang sirain ang kanyang buhay. Ngunit higit sa lahat, sinabi niya na sa kabila ng lahat, ang tunay niyang hangarin ay ang makapiling ako at bumuo ng isang masayang pamilya. Nang marinig ko ang lahat ng iyon, napuno ako ng emosyon, kalungkutan, pag-asa, at pagmamahal. Naiintindihan ko na ang bawat tao ay may sarili niyang laban, at ang pagmamahal ay hindi laging madali, pero ito ang nagiging lakas natin upang magpatuloy. Ngunit bago kami tuluyang makapagpahinga, may isang huling sulat ang dumating, isang lihim mula kay Maya na magpapabago sa lahat ng aming inakala tungkol sa nakaraan at hinaharap. Amihan, hindi pa tapos ang kwento natin, sabi ni Rafael habang nakatingin sa akin na may halong kaba at pag-asa. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nagpasya kami na harapin ang bukas ng magkasama, handang talunin ang mga anino ng nakaraan at yakapin ang liwanag ng pag-ibig. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano nga ba ang nakatago sa lihim na sulat mula kay Maya? At paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito? Hanggang dito na muna ang ating kwento, pero ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Abangan ang susunod na kabanata ng aming buhay.